So yun mga idol, so ngayong araw mga idol, gagawin natin dito, meron kasi ako mga na-screenshots o na-save dito ng mga tanong ng ating mga subscribers. So subukan natin dito mga idol sagutin, at sa dulo mga idol magsi-shoutout na rin tayo mga idol. So update lang, kanina po nakapag kalabit tayo gamit yung ating tactical mga idol. So ngayon ito na muna yung gagawin natin, at busy dito, wala tayong magawa mga idol. Nawala na din yung dapo. So ayun mga idol, simulan natin dito kay Sir Nico Suprensensya. So idol, sa arms ko CO2 po, pag pinilitan ng mas mahaba konti yung hammer spring, nakadagdag po ba ng accuracy sa pag-adjust ng hammer spring or pag-iksi ng hammer spring sa kahit anong unit mga idol? Hindi po ata accuracy yung hinahanap natin doon, power po, power. So pwedeng ang power yung makapagpaganda ng inyong accuracy, pero yung hammer, yun kasi yung magbabalance kung paano bumikos yung hangin natin, yung airflow natin dun sa valve. So kasi pag sobrang haba ng hammer o sobrang lakas ng hammer, yung nangyayari dun, pagpalo niya mga idol sa ating valve stem, masyadong matagal siya bago magsara. So nangyayari dyan, masyadong maaksaya po sa hangin yung ating unit. Kasi yung power naman, pwede natin kunin yan mga idol sa pagtaas ng output. So kung nabibitin ka nga halimbawa sa output mo ngayon 1.5, nabibitin ka sa power niya, sagad na yung hammer mo hanggang dun lang. So try mo iakyat yung inyong output, tataas yung velocity mo. So regarding sa hammer spring naman, is mas maganda doon, nababalanse po natin doon yung pagpalo niya, yung dwell time. So kung halimbawa naman nagkaroon tayo ng, ang gusto natin na output is 2,000 kasi gusto natin ng feet per second na 900 plus, ganyan, lalo na sa mga converted PCP, hindi po advisable yun pero yung iba kasi ganyan ang gusto. Akala nila pag 2,000 PSI output, malakas yung unit nila. Pag hindi po kaya ng hammer spring yan, hindi po bubuka yung ating valve, hindi rin lalabas ng maganda yung inyong pellet o mababa yung velocity niya. So hindi na kaya paluin ng ating hammer yung ating valve. Yun. So dapat mabalance din natin yun mga idol. Magandang klaseng hammer spring yun ang maganda, yung hindi siya hindi basta-basta siya nag-iiba yung hugis niya mga idol. Yung magandang klase, alam nyo na yan mga idol, nakalimutan ko lang tawag. Katulad ng Misumi mga idol, yung Misumi mga idol magandang klase, matigas, yun nga lang, sobrang tigas, sobrang lakas niya. So dito naman kay Renel Toyor, sana po matuto ako mag zero ng scope. Actually madali lang naman pag zero ng scope. Kailangan mo lang talaga yung unit mo merong patama, kasi kung walang patama yung unit mo, mahihirapan ka talaga mag zero yung scope mo. So first things first, ginawan ko na ng video kung paano nyo i-attach yung inyong scope sa inyong unit mga idol. So kung natapos nyo na yun, nandun na lang kayo sa process of adjusting mga idol ng mga turrets. So pag pinihit nyo ng ganyan mga idol, yung turrets nyo mga idol, o yung reticle nyo or yung crosser nyo, bababa po yan. Pag pinihit nyo ng ganyan mga idol, tataas yan. So yung side naman, pag pinihit nyo ng pag ganito, counterclockwise, papunta dito, papunta po sa left side yung ating reticle. Pag counterclockwise, papunta naman po yan sa right side. Ganun lang po yung pag zero. So hahabulin nyo na lang yan. So kung kalat-kalat yung patama nyo, mas mainam i-zero nyo sa gitna ng kalat. Ayun, papasok yan. Batatat. Yung NB barrel bossing, ilan ang twist rate? So yung NB20 ko mga idol, tinanong natin dito si Sir Leon Rigo, shoutout po sa inyo sir. Yung twist rate nito mga idol is 1/19. So 1/19 siya. So ito yung 20 inches barrel na NB20. Ayan, ito lang yung meron tayo. So the rest mga idol, yung SNB1 natin, hindi ko alam, wala na tayong pangsukat mga idol. Larry Octavio Paul, sir, nakalimutan mo dapat
GA drag yung functions. Yes, GA drag yung functions na sinasabi nito ni Sir dun sa Strelac app natin, kasi naka G1 po yung nilalagay ko. So yung GA is for instance for air rifle or air gun, mga idol, yung mga pellet pala, sorry, pellet ang projectile nya. So GA para pero wala kasi akong sir, mag G1 ako, mag GA ako, hindi ko nakikita yung pinagkaiba ng point of impact nya. Siguro dahil malalapit lang naman sa calculation ng ng Strelac yung mga ganun. So like 150 to 200 meters. Malapit lang siguro yan. So siguro yung calculation ng Strelac is sa may live or mas maganda siya, mas effective siya kung naka-live ammunition ka. Ayun, Mexican Cowboy. Ayan. Tanong ko lang, idol, Lodi, kapag ba naka-scope yung rifle, parehas ba yung tama sa malayo at malapit? Yun bang kapag nag-zero siya sa 100 yards, pwedeng tumama sa 20, 40 o 70 yards, ganun? O kailangan mag-adjust unit ay ulit ng zero kapag pag nag-zero ka po ng, meron kasing ganito, sabi niya, flat daw yung kanyang projectile o trajectory. So, may narinig ako ng ganyan eh. So, nag-zero, ito example, nag-zero daw siya sa 100 yards, then gusto, kung tatama daw ba, sa 20, 40, and 70. Tatama. Tatama tayo gamit yung hold. So, hindi na po siya dun sa dead center or sa mismong center, mga idol, ng inyong reticle. Magagamit na po tayo dyan ng hold over or hold under. So, kasi po, yung mangyayari niyan, maglalagpas na po yung ating projectile dun sa slope angle na, yung scope natin dun sa slope angle ng projectile. So, kung mapapansin nyo mga idol, yung silip ng scope, pantay, binababa natin yun. So, ginaganyan natin yung tube. So, yung barrel naman natin pantay. So, ang ginagawa ng barrel, hindi naman natin yan magalaw. So, yung projectile niyan, based sa gravity. So, pag may sa certain travel niya mga idol, bababa at bababa yan. Yung ginagawa lang natin dun sa tube, hinahabol natin yung mga idol na pagbaba ng ating projectile. Sa pagkabit nyo pa lang ng scope nyo mga idol, mapapansin nyo na yan na hindi sila parehas. Kasi mataas yung isa mababa. So, hindi po possible tayo magkaroon ng flat trajectory sa ganun. Kasi, sa una pa lang, hinahabol na natin ng scope yung pellet natin na nasa baba na dumadaan. Kasi hindi naman yan mga idol aakyat. Gaganyan pagputok para sumabay dun sa kung saan yung scope natin. So, hinahabol natin yun. Nangyayari dyan, kung nagiging dalawa yung zero nila, kung nagiging parang flat trajectory, nag-0 ng 25, tumatama ka pa rin ng center sa 50, pwede pong nangyayari dyan, dalawa po yung inyong zero. So, pero pag pumutok ka dyan sa gitna, like 35 yards, pwedeng mataas yan mga idol ng counting-county lang. Pero hindi po yan flat. Pwedeng mataas yan ng counting-county lang. Above yan mga idol. Kasi magaganyan yung mag-arc yung ating projectile. So, sa mga pro dyan, paki-correct na lang kung may mali. Idol, tanong ko lang, pwede po ba yung sa CO2 yung ganyang barrel na nagwa one hole din kaya? So, yung NB ata ito. Yung NB. So, sa CO2. Kung CO2 yung ikakarga mo, hindi ko sure kasi sa max, hindi ko alam kung ang na-reach ko kasi nung nagsi-CO2 ako, inaabot ko lang na velocity niya nasa 780 feet per second. Pero kasi yung barrel sir, naka-design para sa high velocity. Pero hayaan nyo sir, susubukan natin, putok natin to, hanapan natin ng spring na kaya pumalo ng mga at least 760 feet per second. Tapos try natin yung NB kung tatama pa rin ba siya. Ayan, para malaman natin para malaman natin yan. Kasi sa PCP na kasi hindi na talaga applicable yung 720 or 700 feet per second. Mostly papasok ka na pag PCP ka nasa 830 to 900 plus. Ayan. Sir, tanong ko lang po, ano po ba magandang inches ng barrel pang hunting, plinking, sir? Ang magandang haba sa DBBR?
So DBBR yung target ni sir. Sa akin sa hunting, mas maganda maiksi. Yung sakto lang, like di ba, may tangka, yung nasa bungad lang ng bunganga ng tangke. Kasi alanganin naman, or pwede din maiksi pa kaysa sa tangke, kasi pag naglagay ka ng suppressor mo, parang papantay siya sa tangke. So kung nakita nyo dati yung arm score ko, mga idol, ganun yung diniskarte ko to. Maliit yung barrel ko, pero pag linagyan ko ng suppressor siya, pantay siya dun sa tangke niya. So halos yung nimbrad ko naman medyo mahaba. So pwede din gano'n, maiksi. Depende kasi sa distance, so depende sa kasi kung plinking, kahit mga idol, kahit anong haba ng barrel, mas mahaba, mas maiksi. Sa plinking walang problema. Sa hunting, maganda maiksi kasi para madali ka makamaneuver sa inyong kura. Madali ka maggalaw-galaw ba? Kasi kung sobrang haba, babangga ka, mahirapan ka niyan. Kung may target ka dito, ilayulusot mo na naman dyan, mahirapan ka. Ayan. Saan tayo makakakuha ng PLW na pellets? Taga Cebu City, Cebu po ako. Naka-etera. Naka-star siguro. So yung PLW po, paki-check nyo lang ito. Paki-scan nyo ito PLW. Ito yung scan nyo ito QR code, mga idol. Pupunta kayo yan sa Facebook ni Sir ng PLW Precision Leadworks. Ayan. So pwede na kayo dun mag-message, mag-leave lang kayo dun ng message, mga idol, para makausap nyo yung seller. So hindi po kasi tayo nagsisell. So binigyan lang tayo ni Sir Bluebird. Yun, shoutout po kay Sir Bluebird sa pag-sponsor sa atin ng PLW. Tapos ito yung kanilang Facebook page kung gusto nyo ng PLW pellets. Ayan. Excuse. Idol, next time sana share ka naman ng mga hunting tips. Alam mo kasi ng iyong kaya, ang sarap ng so mga hunting tips, halos wala akong maibigay na hunting tips kasi kahit ako kulelat, baka kayo maging kulelat din. So yung mga laging jumajakpat dyan sa huli, baka naman bigyan nyo kami ng hunting tips. Ayan. Paano po ba ginagawa adjustable hammer spring mo? Ayan. Etong tanong ni Sir Sir Romer del Ostring, Romer de los Trinos Junior. Ayan. Paano mo ba ginagawa yung adjustable hammer spring nyo? So itong tanong niya is dun sa arm score natin. Alam ko ginawan ko to ng video na nakikita doon, na pinakikita to doon kung paano ko ginawa yung aking hammer string adjustment. Ayan. Kasi hindi ko na binabaklas yung ating arm score, mga idol. So overpower ba, master, pag nag-spiral? Okay, pwede siyang overpower, pwedeng kulang sa power, unstable airflow, masyadong matagal yung ito yung nag-effect doon, matagal masyadong mag-close yung inyong valve. Hindi siya overpower, pero matagal yung buka ng valve niya. So pagpalo ng hammer mo, masyadong maraming hangin doon sa likod ng inyong projectile. Inaabot niya, mga idol, yung projectile paglabas niya sa may muzzle or dun sa may parang sa crown. So paglabas niya dun sa crown, yung excess air na nasa likod niya, ang dami, natitip yung inyong pellet, kaya nagkakaroon siya ng unstable flight. So nagkakaroon siya, nag-wobble na siya, mga idol. So ibig sabihin, hindi balance yung inyong valve na yon. So kasi kahit sa hammer spring lang, mga idol, kaya mo yun timbangin, kaya mo yung balansehin, mga idol. Kunti-unti lang, babaan mo, kunti-unti. Pag hindi pa rin, patasan mo ng kaunti-unti, mga idol, baka nabibitin siya. Kasi kahit ako, nalilito ako dyan, mga idol, mababang velocity, kaya mag-spiral ng projectile. Higher velocity naman, kaya din mag-spiral ng projectile. So although tumatama ako ng, sabihin natin, mga idol, maliit sa sigarilyo, sa filter ng Yossi, sa 25 o 30 meters, mga idol, halos one hole. Pero pagdating niya sa 100, mga idol, sa velocity na 950, hindi na siya matama kasi mag-i-spiral siya doon banda. So doon sa area na yun, hanggang 150 lang, hanggang 100 lang siya. Sa 100 pabalik, okay naman siya, pero pag 100, spiral na siya. Meron ganung scenario. Meron din pag galing pa lang sa muzzle mo, spiral na yung pellet mo, then habang tumatagal, mga idol, gumaganda yung lipad niya.
So, nasa balance po yan ng inyong, hindi ko lang sure kung nasa length or nasa haba ng pellet yan. Tapos, nasa balance ng airflow. Ayan, mga idol. Idol, pag hinigpitan po, JD Balasek. Idol, pag hinigpitan po, idol, anong tendency na mangyayari? Ito yung sa scope. So, pag hinigpitan mo masyado yung inyong mount, mga idol, sa scope natin, lalo na yung nasa likuran, yung nasa huling mount, yung tendency niya, mga idol, hindi po gumagalaw yung anting reticle left and right. Mostly yan, yung left and right, mga idol, or kaya up and down. So, hindi siya gagalaw. Maski pinihit mo na, naririnig mo na siya na pero hindi yan gagalaw. Pagputok mo, nandun pa rin yung patama mo. Pagputok mo ulit, or pukpukin mo yung scope, makikita mo yung mga idol, gagalaw yan. So, minsan may nakita akong barkada ko, pag nagsisiro siya, mga idol, nakaugilian na niya, pukpukin yung scope. So, pag in-adjust niya yung scope, pupukpukin niya talaga ng tsinelas. So, aalugin niya. So, mag-aalog na rin yun. So, magagalaw na yung inyong reticle. Yun ang ginagawa niya kasi hindi niya alam kung paano nagiging ganon. So, nangyayari yun, mga idol, pag hinigpitan natin masyado yung ating scope mount. Yan, pag inipit natin masyado yung ating scope. Ayan. Tapos, lalo na yung may mga shims. So, yung mga nagtitilt ng scope na gamit yung shims, prone yung ganon kasi hihigpitan mo nga yung nasa likod, hindi na siya balance kasi ganyan yan. Yung tube niya, hindi na siya flat dun sa, hindi na siya nakalapat ng maganda dun sa mount niya. Ayan. John Mark Bugatti. So, yung stock disc po nitong regulator, mas maganda po ba ito kaysa sa Taiwan stock? Ito yung tatanong niya, yung knockdown regulator. Yung knockdown regulator, mga idol, manipis yung kanyang disc na stock. So, lumalabas sa kanya is 1.6 to 1.7 lang. Yung kaya kong i-assembly sa kanya hanggang 1.7 lang. Pero dinagdagan ko siya ng isang shim o isang manipis na disc. Pumalo naman siya ng 2,000 PSI output. So, pwede nyo yung palitan. Pero yung quality nun, mga idol, parang itim. So, parang dark gray. Magandang klase siguro yun, mga idol. Magandang klase. Parang ano siya, parang German disc yung kinarga nila doon, mga idol. Shoutout kay Sir Baldayot. Ayan. Ayos, idol, watching from Kalinog, Iloilo. Ayan, nagpapa-shoutout si Sir. Ayan. Shoutout po sa inyo, Sir. Shoutout Banban ng Quezon. Ayan, shoutout. Customer natin to sa pellet. So, sa mga gusto nyo bumili, mga idol, ng Astro 18, mga idol, andito po yung ating QR code, mga idol. I-scan nyo lang yan sa cellphone nyo. Didiretso kayo nyan sa ating store, mga idol. Bumili na kayo diretso. Kaya, wag mong video Shopee. Ayan, hanap pa tayo dito. Ito, nakalimutan ko kanina to. Nakita ko lang to sa Messenger. Sa Messenger. Idol, alam mo na ba solusyon ng slow recovery ng regulator output? Ayan. Sa akin, tinuro sa akin, ipapolish natin yung ating disc. Lilinisan natin yung lahat ng disc natin. Aalisin natin yung parang matalim-talim dun sa, pag hinawakan nyo yung disc na ganyan, yung gilid niya, parang natalim-talim yan, mga idol. So, inaalis ko yun. Tapos dito sa sa taas. So, cone yan, yung butas na sa ibabaw, liniliha ako din yun. Pero, ano lang, manipis na liha, mga idol, mga 0-2,000, ay mga 2,000 na liha, 2,000 grit. So, manipis lang na kasi na liha. Yun ang ginagawa ko doon. Tapos, tamang at saktong O-ring yung ikakarga nyo. Kasi sa akin, mga idol, kinakargaan ko siya ng mataba para hindi nga sumingaw. So, kinakarga ko ng parang oversize. So, yung oversize na yun, mga idol, pag nag-expand siya dahil sa hangin, mga idol, nangyayari parang, feeling ko lang parang matigas siya idiin. Matigas na siya ibaba. Kaya nangyayari, nagkakaroon tayo ng mabagal na recovery. So, maliit lang siya bumuka. Parang ganun, maliit siya bumuka. Tapos, ang tagal niya isara. Tapos, slow recovery ka na, mga idol. Tapos medyo crit pa. Ayan. So, yung ginawa ko, nakahanap ako ng yung putinga na matigas na klaseng O-ring. Yun ang ginarga ko. Ayun, naging fast recovery ako. Gumaganyan na lang yung ating gauge. Yung bago ngayon na nakikita ko sa Facebook, katulad kay Sir Rob Rendel, pa ata yun, na nakita ko yung gauge niya, halos di na gumagalaw pag pumuputok, mga idol. So, hindi ko alam kung paano yun ginawa.
Ayan, ano pa tayo dito? Boss, bakit kaya yung AG ko maganda ang tama sa 15 to 30, pag sa 70 magkakalayo na? So hindi natin pwede expect mga idol yung unit natin na pwedeng mag 1 hole sa 15 hanggang 100. So isipin natin, lalaki at lalaki yan, palayo ng palayo. Tapos meron pa tayo na encounter na hangin mga idol. Then isa pa, yung balance ng inyong pagka-tune baka nandun lang, kasi mahirap po talaga mag-tune nang pwede mong tumama ng maganda sa 30, tapos pwede din tumama ng maganda sa malayo, unless yung pellet na gamit mo imported or sorted mga idol, sorted, resize mga idol, lahat ng curing ginawa mo sa pellet mo. So pwede yan, possible yan, pero hindi po siya magiging sing parehas nung putok mo sa malapit. Meron po akong putok na pangit siya sa malapit pero ang ganda sa malayo. Meron ganong tune na nakukuha. So counting balance lang. Kung gusto mo tumama ka ng 70, doon ka mag-tune, doon mo i-tune, doon mo hanapin yung gusto mong groupings. Pag nakita mo na doon ng groupings mo, bumalik ka sa malapit. Tapos kung ano man ang ibigay sa'yo, yun, tanggapin mo, kasi may tendency kasi na magwawabol yan galing dito sa muzzle mo. So hindi yan tatama ng maganda sa malapit. Maging stable yan dun na sa malayo. Yan, kay Sir Gilmar, yun. Ano pa tayo dito? Kay Sir Jepa K4X, ayan, idol, pa-vlog Nimrod regulated, bakit slow recovery yung sa receiver yung gauge ko? So ganun din yung question niya. So nasagot ko natin, sir. At kay Sir 30, sa akin idol, pag tumama ako ng 60 meters pataas, nag-spiral na yung bala. Ano ba problema niyan? Nag-spiral na, so naikot na. So 60 pataas, medyo malayo na din yun mga idol. So kung ang makikita ko sa ganito mga idol is Astro local pellets. Pag local pellets na mga ganito tapos hindi resize, hindi na sort, magi-spiral talaga yun sa malayo. Nagi-spiral siya kasi hindi ko alam kung dahil siguro sa grip o sa laki ng head size, masyado siyang masyadong malaki, mas masyadong mataas yung friction, o yung friction niya pag travel niya sa barrel mga idol, masyadong masikip. So kaya yung stability niya hindi maganda. Hindi ko gusto yung masyadong masikip mga idol sa rifling natin. So pwedeng maganda siya sa malapit kasi nakukuha siya dun sa persa ng unit mo, sa lakas ng unit mo, kaya siya naganda sa malapit. Pero pag sa malayo na, nawawala na yung stability niya. So hindi na maganda yung lipad niya dun pati. So pero kaya yan makuha, kaso kailangan mo talaga mag-sort, mag-resize. Kahit resize lang, hindi mo na i-sort ng weight, may maganda kang makukuha dyan. Okay, ito pa kay Sir Gilmar, ayan, pa-video bro kung alin sa kanilang firing pin ang mas maganda yung patama. Well, yung example ko dun sa firing pin na mahaba at maiksi mga idol, na pinapakita ko lang dun na pag mahaba yung inyong firing pin, pwedeng lumakas yung inyong velocity. So yung maiksi naman, pwedeng bumaba yung inyong velocity. So hindi ko kasi na-curious lang kasi ako dyan mga idol. Pero yung ginagamit ko yung maiksi kasi gusto ko mababa lang yung velocity ko. Ayoko nang masyadong mahaba mga idol, masyadong malakas. So pilitan ko nga yung ating hammer spring, ganyan na lang kaliit mga idol yung ating hammer spring. So masyado nang maliit siya, pero nasa 953 feet per second average nya mga idol sa 1870 PSI output. Ayan. So hindi siya sa maganda tumama. Sa power po tayo magbe-base doon. Kung maganda tumama, ibabalance niyo yung valve and yung hammer spring nyo and yung regulator output nyo and yung projectile nyo and yung barrel nyo mga idol. Dapat balance yan lahat para po makakuha tayo ng magandang patama. Ayan. Ano pa tayo dito? At parang puro bayad dito. Nakikita. Ayun. Kay Sir Bert Palukan. Ayan. Shoutout po Sir Bert. Ayan. Yun.
Ralph 5640, shout out sir, subscriber from Mindanao. Yan, shout out po sa inyo sir Ralph. Ayan, harap pa tayo dito ng mga na-screenshot natin mga idol. Ayan, wala na. So ayan mga idol, try natin magsigaw tayo dito. Hanap tayo dito sa comment section, tapos shout out tayo. So maraming salamat sa inyo sa mga nagtatanong at mga na-reply ko naman yan lahat. Yung iba nag-PM sa atin sa Messenger, nakakalimutan ko lang i-screenshot. Shout out po sa inyo sir, mga sirs. Ayan. So dito tayo magsimula. Record lang natin dito. Okay, kay Aljun Rex Manlapityaw. Ayan, kano score mo sa PRNB? So yung PRNB po, hindi po akong reseller, so wala po tayong price. Shoutout po kay Sir Mando Coloma. Ayan, Sir Ralph from Mindanao, shoutout po, thank you. Arsenio De Castro, shoutout po sir. Saki Fukuda, yun shoutout po sir. Ayan, Pax One Review, yun shoutout po sir. Kay D. Olivar, yun shoutout po sir. JRB Vlog, shoutout po sir, at uulan na dito sa aking pwesto. Bundok Hunter, yun shoutout po sir. ERIC, yun shoutout po sir. Tino Pantoha, yan, shoutout po sir, thank you sa pagsuporta sa ating mga parapol. Ayun, Darfield, yun sir Darfield, thank you, shoutout po. Hans Duran, shoutout po. Diony Pineda, yun shoutout po. Jepak K4X, yun shoutout po. Patrick Conol, yun shoutout po. Precious Pibay Les, yun shoutout po. Ayun, Banigno 17, yun shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po, at sa mga nanonood at hanggang dito, thank you. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Ayan mga idol, hanggang dito lang, take care, God bless, peace out, at uula na.